Samantala, isang polisiya ang binuo ng Department of Education at ang National Nutrition Council para gabayan naman ang mga school administrators at magulang pagdating sa pagbibigay ng balanced diet sa mga bata. Ito ay sa harap ng pagtaas ng bilang ng mga batang matataba at pagliit ng average height ng mga ito. May report si George Bandola. Nababahala na ang Department of Education at National Nutrition Council sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga batang matataba at mga nababansot. Lumalabas daw na 5% ng mga bata hanggang sa pagdadalaga at pagbibinata ang obese o overweight, habang halos 20% naman ang nababansot. Sa pagkabansot, isa daw ang Pilipinas sa may mataas na bilang kumpara sa ibang mga bansa. Ganito ang trend globally. Halos 2-3 sa bawat 5 bata overweight. Pilipinas ang isa sa mga contributors ng maraming bansot na bata sa buong mundo. So, mapiprevent natin yung stunting kapag tama yung nutrition dun sa first 1,000 days. Yung buntis, tama yung nutrition niya habang siya ay nagbubuntis. Then, dapat exclusive breastfeeding sa unang 6 na buwan. Susundan ito ng tamang complementary feeding simula 6 months. So, yun yung very critical period para iwasan natin yung pagkabansot. Dahilan para bumuo na ng polisiya na gagabay sa mga school administrators at magulang sa tamang pagkain ng mga bata. Part po ng responsibility ng government to ensure na meron tayong programs to address obesity sa mga bata. To ensure na yung pagkain na nasa loob ng eskwelahan ay healthy at health promoting. Ang pagiging mataba ng isang bata ay maaaring magbigay ng maagang karamdaman na sa mga ito at pag-ikli ng kanilang buhay. Mga sakit mula sa hypertension, kidney failure, cancer, diabetes, cardiovascular diseases at ilan pang non-communicable diseases. The purpose ng schools is that we do not only provide knowledge, we make sure that the school environment is nurturing and promotes the needs of the child. No? So kailangan din, aside sa school, sa classrooms, kailangan natin yung environment nila nakakapagbigay ng health-promoting habits and behaviors among the children. No? Ipagbabawal na ang pagbebenta ng mga soda, matatamis at ilan pang inumin at pagkaing may mataas na sugar sodium content. Sa mga magulang, pabaunan lamang ang mga bata ng mga unsweetened fruit juices habang umaasa naman ang DepEd sa mga LGUs na bawalan ng mga vendor at nagsisigarilyo sa 250 meters sa paligid ng eskwelahan. At in every school, dapat may source ng water para kung uuhawin yung mga bata, may potable source ng water na nandun sa loob ng schools. No? Kasi kung wala yun, ma-force yung mga batang bumili. Now, we have found that hindi po kailangan ng mga batang uminom ng sweetened beverages. Kabilang naman sa mga rekomendasyon ng NNC ang ehersisyo, paglimita sa paggamit ng mga gadget, pagbabawal ng mga pagkain at inuming matatamis, maaalat at mamantika. Then bigyan sila ng sapat na oras na tulog, and then ilimita yung sa computer, sa gadgets, dapat hindi lalampas ng 2 oras kada araw. And of course, bigyan silang at least 1 oras ng ehersisyo o physical activity para that way nagre-raise tayo ng mga healthy children. Nakatakdang ilabas ang policy guidelines ng DepEd sa mga school administrators at canteen operators. Para sa PTV News, George Bandola. Hi, ako si Ria Fernandez. Mag-subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang ang subscribe button.